Nagulantang ang buong sambayanan sa pagbaligtad sa 4 na whistleblower na 18 ex-Marines. Ito po ang mainit na isyu ngayon sa ating bansa, mga kababayan at mga idol ko. Pero bago pa natin ipagpatuloy ang ating talakayan, ay binabati ko po kayo ng isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat ng mga kapatid at mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan saan man kayo naroroon. Ito na naman po ang inyong Linda TV PH sa Philippine Updates. Ito po ang mainit na balita ngayong araw. Dahil binawi di umano ng 4 na dating bodyguard umano ni Zaldico ang kanilang mga naunang affidavit laban kina Pangulong Ferdinand Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at Zaldico at iba pa. Ayon sa kanila, walang katotohanan ang kanilang mga naunang aligasyon at pumirma lamang daw sila noon dahil umano'y pangakong tulong pinansyal. Ito po ang sinasabi ng 4 na bumaligtad na mga testigo, yung mga whistleblower na kasali sa 18 ex-Marines, 18 kargadores de umano. Pero ano sa tingin ninyo, mga idol at mga kababayan ko? Bakit kaya sila bumaligtad? At pakinggan natin kung sino ba talaga ang makikinabang. Pakinggan natin ang pahayag ng ating ombudsman na si Rimulya. Video, pasok! Nasa clarify, you're saying po na posible na ang kampo po ni na Martin Romualdez ang nasa likod sa pag-record ng 4. Siyempre! Sino pa? Sino pa? Sino pa ibang makikinabang na pag-record siya? O, diba? Oh, ayan na. Sigurado ba tayo na si Romualdez lang ang makinabang? Hindi kaya ang lahat na sangkot sa flood control projects anomalies ang makinabang sa pagbaligtad sa 4 na ex-Marines. Pero sa palagay ko, mga idol, ay hindi din natin masisisi ang 4 na ex-Marines na bumaligtad sila. Dahil hindi po basta-basta ang kanilang pinasok. Kumbaga, hindi po basta-basta ang kanilang binangga. Diba? Napakalaking pangalan na po ang kanilang mga tinutukoy. At syempre, mayroon din itong mga pamilya. Hindi naman pwedeng lahat ng panahon ay tangay-tangay nila o dala-dala nila ang kanilang pamilya. Hindi din natin masisisi sila kung nagawa nila na bumaligtad. Dahil syempre, kailangan din nila ang seguridad ng kanilang pamilya. Ang magagawa lang natin ngayon, mga idol at mga kababayan ko, dahil dyan sa Senado ay napakaliit na lang po ang naiwan natira sa mga taong maghahanap talaga ng katotohanan. Dahil unti-unti na pong nakulong ang mga taong maaasahan sana natin na makarisolba, makatukoy sa kung sino man ang managot sa napakalaking nakawan sa ating bansa. Ang magagawa lang natin bilang mamamayang Pilipino, lalo na ang ating mga kapatid, ay ipanalangin natin ang kapayapaan sa ating bansa. Dahil kahit na anong pilit ni Senator Dante Marcolita na matukoy at maimbestigahan ang flood control projects anomalies, ay parang sa ngayon ay kumbaga lubog na hindi maipagpatuloy sa ngayon ang paghanap ng kung sino talaga ang mastermind. Kasi kung ang mastermind ay matukoy at managot, so yung mga gaway-gaway ay hindi na din yun makagalaw. Pero talagang mahirap na mahirap na talagang labanan ang mga
sangkot dahil marami po sila. Kukunti lang po ang lumalaban para sa katotohanan, katulad nila ni Senator Alan Peter Cayetano, nina Senator Loren Legarda, Senator Robin Padilla, ay baka mauwi na din yan sa kulungan. Baka lang. So, wala na tayong ibang magagawa. Ano sa palagay ninyo mga idol, mga kababayan ko? Comment kayo sa baba. Mayroon pa bang kasagutan ang mga hinihiling ng taong bayan na managot talaga ang tunay na sangkot sa nakawan, sa malaking nakawan sa pera ng ating bayan? So, ngayon ay malapit na ang 2028. Sana sa 2028 ay bumalik na sa normal ang mga pangyayari dito sa ating bansa dahil tayo mismo na mga ordinaryong mamamayang Pilipino ay tayo ang sobrang naapektahan sa walang kapayapaan, sa walang hustisya na nangyayari dito sa ating bansa. Ang pagmahal ng mga bilihin, yan po ang epekto sa mga ginagawang mali sa mga kawani ng gobyerno na walang ibang iniisip kundi pera, pera, pera para sa kanilang sarili. So yun lang mga idol ang ating talakayan, reaksyon at opinion ngayong araw. Sana po ay i-share ninyo ang video na ito para marami ding mga tao na makaalam at manalangin para sa kapayapaan ng ating bansa. Ito po ang inyong Linda TV PH sa Philippine Updates at pag-subscribe kayo para updated po kayo sa ating mga bagong balita at huwag kalimutan, mag-ingat po kayong lahat.